This is DJ Joseph. You're listening to or you're watching Gusto Kong Maging the Podcast. Gusto ko maging mahusay. Gusto ko maging matagumpay. Gusto ko matupad ang mga pangarap ko, pati ng mga taong naniniwala sa akin. Gusto ko maging inspirado. Gusto ko maging suportado. Gusto ko marinig ang mga kwento ng mga taong umaaseso. Gusto ko maging I wanna be podcast. I wanna be. Gusto ko maging I wanna be. Hi, magandang araw, gabi sa ating mga listeners today. So this is the first episode of Gusto Ko Maging Podcast and we are honored to be with one of my idols talaga. Actually personal idol kita. Wow, no? Nakaka-touch, ha? Sorry, First episode, gusto kong maging radio DJ. At syempre, walang iba na pwede kong hanapin or pwede kong i-guess. Gusto kong maging DJ Joseph. Yes, sir. Ayan. Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, kung anumang oras ito pinapanood, ano? Ayan. Nakaka-honor kasi, kumbaga ako yung nasa pilot episode ng mga ng mga podcast. Ayan. Kasi brief background lang Okay. ito sa podcast. No? Ginawa ko siya kasi ako ay nagtuturo ngayon sa college. So, pero ako ay from the industry din. So, media industry. So, gusto ko i-marry yun. Gusto kong makakuha ng industry insights para ituro sa mga students. So, Yeah. so yun yung naisip ko na concept. Gusto ko maging. So, first episode, gusto ko maging DJ. So, who else na magbibigay ng kanyang insights and experience from isang idol na DJ. So, Medyo matagal-tagal na kasi tayo sa radyo, no? matagal ka na sa radyo. Ako, personally, nung high school, gusto kong maging DJ. So high school ka pa lang, sir, nakikinig ka na sa Spirit. Hindi ko alam kung may Spirit na noon, 1996. Wala pa noon. Wala 1999 tayo nag-start. 99. Gusto ko naman mag-DJ. DJ. Record kami ng mga sample-sample, mga etc. So, yon, nag-submit kami pero wala. Hindi naman na tuloy, whatever. Kumbaga, walang anything na nangyari. Pero nag-submit kami, we tried. Yeah. So, pero ikaw, Ako. Okay. ikaw, paano nag-start ba? Actually, yung kasing sa akin, by accident. Okay. Originally talaga, nung high school ako, gusto ko maging pare. Kaya, meron ako crucifix ngayon. And, nung nandun ako sa idea na gusto ko maging pare, para kasi hindi bagay para sa akin. Kasi ako halos lahat ng friends ko, puro babae. No? So, parang iniisip ko, baka hindi magdiretso. Kasi ganun eh. So, anyway, hindi ko inano yung idea na yun. Hindi ko ipinursue. Na dire-diretso pa rin ako sa life ko. Pagdating ko ng college, meron ako naging, actually one rainy afternoon yun. Nag-request ako sa radio kasi mahilig ako sa radyo. Request ako sa radyo. Tapos sabi nung DJ na babae, "Hi to Eric." Kasi yung aking nickname, you have a very nice voice. Yan. Hindi, syempre, as a listener, tapos sasabihan ka ng DJ na magandang voice mo, syempre, nakakaano yun. Nagtataasan ng balahibo ko. So, gusto ko ma-meet tong DJ na to. So, sa Lucena City siya nun eh. So, nagpunta ako doon sa station. And then, nung nakita ko siya nun, syempre, di ba, sabi natin, pag DJ, ganda lang ang boses eh. Pero nung nakita ko siya, wow, may tsura, cute. Plus, napaka-friendly niya. So, hanggang sa naging magkaibigan kami. Long story short, naging kami friends. Tapos, pag wala akong pasok, punta ako doon sa station. Wala lang, tatambay-tambay lang. Then, one Saturday, meron silang DJ Idol. Yun yung nag-guest sila ng mga students. Yung guest niya nung day na yon hindi makakapunta. So, for anuman reason, hindi ko na maalala, pero hindi makakapunta. So sabi niya, ikaw na lang ang guest ko. Ako naman kasi, introvert. So hindi ako mahilig makipag-mingle sa mga tao. So sabi ko, nakakahiya, hindi ka naman kita kasi wala pang live stream nun eh. Ano pa lang, radio lang. Sige. So nag-DJ kami. Siya si Cookie. Ako si Cookie Monster. For one night lang yun. Ilang oras lang yun. Afternoon, parang sabi ko, ganito pala ang buhay ng DJ. Ang saya. Tapos meron mga listeners, meron mga callers. Tapos meron siya yung parang feeling celebrity style. So sabi ko, parang gusto ko i-try. Pero back then, computer science. Hindi naman ako mass comm. So, nagano din ako sa kanila, nagsubok na mag-apply. Hindi pwede kasi hindi ako mass comm. So, ang gusto ng manager nila,
nasa communication. So anyway, okay lang. Doon pa rin ako minsan natamay. Minsan nag-spin ng music pagka wala silang staff. Tapos one time, nakikinig ako sa radyo. Merong isang radio station, Magic 103.9. Naghanap sila ng DJ. So submit ako. Yun pala. Saan to? Sa Lucena pa rin. Sa Lucena Centro pa rin. Pastoral. Okay. Yun pala, yung radio station ng simbahan. So Magic 103.9 para siya. No? So, submit ako, yabang ko pa eh. Nag-DJ na ako. Pero one day lang yun Nag-DJ na ako sa LM 96.7. Sabi ko, basa ng resume. Sabi ko, hindi nga lang ako communication student. So sabi, okay lang po. So, sige, dalawa kayo na magte-train. Pero isa lang sa inyo ang kukunin namin. So, sige, nag-train kami. Ilang months. Ako naman kasi, ang edge ko, mahilig ako mag-edit. So, nag-edit ako sa tape. Hanggang sa natutunan ko yung reel. Wow. Yes. Doon ako Open unang reel. gumagawa. Open reel. Doon ako unang gumagawa ng commercials. So, nag-record ako alas 12 ng madaling araw. Patatapos ako alas 5 ng early morning. Isang commercial lang yun. Kasi hindi mo kita eh. Papakinggan mo, record, lalagyan mo ng effects, lalagyan mo ng bed. So yun yung naging edge ko doon sa isang employee. So hanggang sa natanggap ako doon sa station, doon sa Magic 103. Yun nga lang, kailangan ko umalis. Punta Australia. Attend daw ako ng wedding ng aking tita. Okay. So sabi ko sa mami, gaano katagal ako mawawala? Mga 2 linggo lang. Okay, sige. Nagpaalam ako sa station ng 2 weeks ako mawawala. Punta ako ng Australia. After ng wedding, parang hindi pa ako pinapauwi. Okay. May 1 buwan na. Oo. Yung pala, gusto na nila akong Stay i-migrate. doon. Migration na doon. So sabi nila, wala kang ginagawa sa bahay. Asama mo, uncle mo, magpipintura kayo ng houses. Okay, ang problema, pintura, houses. Habang nasa daan kami ng uncle ko, syempre, hindi naman yung araw-araw eh. Meron times na sa bahay lang ako, walang ginagawa. So medyo bored. Nakikinig kami ng radio station sa Bankstown, sa Sydney. Looking for a radio talent. Yun ang silent radio talent. Pupunta kami. Pinakita ko yung aking KBP ID. Wow! KBP ako. So sabi niya. So medyo Legit. legit sila na parang dito kasi hindi basta-basta nagkakaroon ng license ang broadcaster. So anyway, sige, we'll call you. So hindi na ako nag-expect. We'll call you eh. Pag uwi namin sa bahay, naglilinis ako ng kotse. Tumawag si Joe Anderson, yung station manager. Sabi niya, we want you here. Ganyan. Kasi you have an American accent. Wow, American boy. Kasi syempre, ano sila din. So yung accent nila doon, British so accent very sila eh. kakaiba. Yes. So punta ako doon. Ang problema, ang visa ko, student, hindi ako working visa. So hindi ako pwede magtrabaho. Pero meron silang parang vocational course na about radio. Digital editing, radio automation, anything na radio, na digital. So parang nag-usap kami na, sige, tuturuan ka namin dito, libre, pero mag-volunteer ka dito as, libre din. So ang slot ko, yung midnight hanggang madaling araw. Pero recorded na siya, automated na siya. So nagre-record ako ng Monday, tapos yung Monday ko, good for 1 week na yon. Tapos every Thursday, binigyan nila ako ng isang slot na live. So ang ginawa ko doon sa slot na yon, ginawa kong Manila Madness. Mga OPM songs. Kasi sila eh, multicultural radio station. So ako yung doon sa Filipino. So OPM, so pag nagko-concert doon ng mga si Lloyd Umali, nagpupunta sila sa station, interview, ganyan. Tapos yun. Tapos, naka 2 years ako. After 2 years, yun na yung maximum na pwede mong i-extend yung visa mo. Uuwi ka na. No choice ako. So uwi ako. Diretso ako ng Lucena. Sabi ko, dito na ulit ako. Sabi nila sa akin, akala ba namin 2 linggo ka lang mawawala? 2 years ka na wala. Wala nang available na lugar para sa'yo. Kung gusto mo, i-offer ka namin sa CMN, sa Catholic Media Network, and kung isang station naghahanap, dun ka. Sabi ko, okay, basta Luzon. Ayoko ng Visayas kasi malayo. Lalo ayoko ng Mindanao. Sobrang layo. One time, nagsispin ako ng music doon. Wala lang. Tumawag. Hello, si Father Mike to ng Batangas. Meron kaming bagong station dito. Baka gusto mo mag-apply. Sige pa, Padre, punta po ako dyan. Punta ako. Ako naman, feeling ko kasi noon, ako i-refer na dito sa Batangas. So goods na. Oo, goods na. Wala akong dalang resume. Wala akong dala. As in, talagang literal na wala. Sarili ko lang.
pagdating, hinahanapan ako ng mga so Portfolio. sabi ko, Ate Mel, wala po kasi akong akala ko kasi goods na ako. Sabi nila, siya, sige, ganito na lang. I-interviewin ka namin. Magre-record ka ng ads. Bago matapos ang araw, malalaman mo kung accepted ka or hindi. So, sige. Record ako. Interview. After noon, hintay lang ako ng konti. Tapos in-interview na ako ni Father Mike. This was Ayun. what year? 1999. 99 na. April. Talagang April. fresh from the start ng... Pag uwi ko galing 99. Australia, 1 week, nandito ako nag-interview. So, so yun nga, nangyari. So, interview, Father Mike, then sa huli, sabi sa akin, okay lang sa'yo na, kasi ang station pa natin, doon pa sa bundok. So, wala kang kwarto doon. Maglalatag ka sa Talaga? booth. Sabi ko, wala problema, Padre. Hindi ka ba masela na? Ako, hindi. Cowboy tayo, cowboy. So, sige. Balik ka ng April 14. Start ka na nun. Sige. So, diretso ka ng Lucena. Supreme. Pagdating ko sa station, natanggap ka? Sabi ko, hindi eh. Hindi ka natanggap? Hindi na ako makakapunta dito kasi doon na ako. Alright. Ganon. So anyway, fast forward, April 14, dumating ako, dala ko yung maleta ko, doon yung mga gamit ko. Then nag-start na ako na nagte-test broadcast pa lang ang Spirit nun. And then after a few weeks, May 7, nagpapa-contest na kami. Wala pang pangalan eh. Wala pang pangalan. May 8 ng morning kasi sa gabi ang ang launch, sa hapon ng launching namin. Sabi ko, Father, wala pa po akong pangalan. Sabi ni Father noon, ikaw na lang si DJ EJ. DJ? DJ EJ. DJ EJ. Sabi ko, Okay. po EJ? Eric Joseph. Padre, padoy naman. Kasi ang pangalan ko sa Lucena, ako si Eric D. Tapos pagdating ko sa Australia, ako si Joshua. Tapos pagdating dito, EJ. Sabi ko, ang budoy naman padre ng EJ. Sabi, sige, ikaw na lang si DJ Joseph. Joseph is my second name. So ako si Frederick Joseph. Name Joseph, hindi ko siya talaga ginagamit. Kasi nahabaan na ako doon sa Frederick. Sa Frederick, oo. So yung Joseph, bihira ko yung gamitin. Sa mga official documents lang. Kahit nung elementary, walang tumatawag hindi sa'yo ko ng nilalagyan ng Joseph. Joseph. Basta Frederick O na lang kasi ang haba na ng pangalan ko eh. Dadagdagan pa na. Siguro kaya bumawi kasi ang ikli ng surname ko eh, Ona. Diba? So kaya bumawi sila sa first and second name. So anyway, ayun. So doon na nagsimula. Dire-diretso na yon hanggang sa 26 years later, yan, nandito na tayo. Magkausap, Sir A. So yun ang... So nung first few weeks in the job, kumaga kahit nung sa Lucena, kahit nung sa Australia, kahit nung sa Batangas na, ano yung mga first few things na ginagawa mo usually? Well, syempre, kailangan mo mag-research ng mga songs. Kasi kami from scratch eh. Alam mo yung mga CDs na binurburn namin sa computer para naka-digitize kasi lahat ng Spirit eh. So, yung mga first few weeks namin dito, yun lang ginagawa namin maghapon. Ang dami namin mga CDs, burn, pinipili lang namin yung hits, hindi lahat Yun lang hits, lagay sa computer. Kasi yung CD, display. Para pag nasira ang computer, CD. may naka-ready kami na CD player, yun na. Sa Lucena iba. Kasi sa Lucena, kailangan memorize mo yung volume, yung recording company. Kasi ganito yan eh. Sa Lucena, magpapadala ang BMG, Star, Sony, Warner ng mga sampler. Tawag din na sampler. Doon sa sampler na yon, volume 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung laman nun, magkakaibang artist. So kailangan, alam mo, pag sinabi sa'yo na, request ako ng Savage Garden. Alright. Alam mo kung ano yung recording company, Universal. Alam mo kung ano yung volume at kung anong number ng track. Kasi mahihirapan ka kung hindi mo memorize yun. So yun. Though sa Lucena, medyo na kami dun eh, semi-automated na eh. Meron kami dun ng parang jukebox na gano'n. Pero iba pa rin yung... How did you train sa ganyan? Pero kumbaga before, ang alam natin sa DJ is yung voice, kung pa yung pagsasalita. Well, pero actually, aside from the voice, it's the technical things. Sa technical. Yun ang advantage ko doon sa isa. Kasi mahilig ako mag-explore. Ako kasi nag-start ako as yung DJ na nagsascratch. Papatuloy sa mobile. Alright. High school. Mobile. Oh, Stig. masaya ako maski free. Kasi nag-enjoy ka na. Enjoy. Saka Perform. Cool ang dating eh. Diba? Kaya nung nasa radio ko, sabi ko, madali na sa akin to. Kasi meron na akong background sa music eh. So yun nga lang, mahirap maghanap. So ang ginagawa sa akin ng tech, basta yung mga songs na ganito, nandito. Itong nandito. Mixer naman, marunong na ako kasi sa DJ, may mixer na nun eh. Ako lang, yung mic. Sabi niya, huwag kang magbubukas ng mic nang hindi ka naka-headphone. Kasi hindi mo maririnig ang sarili mo.
Kasi akala ko noon, parang ano lang ang headphone, parang pampapogi lang. Pero yun pala, syempre, pag nag-on ka ng mic, mag-mute yung in-house mo, doon mo maririnig sa headphone. Tapos ang commercial, nasa cassette tape ha, tsaka lapis. Ikaw Ganun mag-cue. re-rewind. Ikaw Oo, mag-cue. re-rewind mo sa lapis. Ganun. Oh my So, gosh. talagang mano-mano. Na-experience ko yung from sa plaka, sa reel, meron pa kami nun yung sa cart, na Yung ginagamit ko sa TV. sinasalpak. Oo. Tapos tape, na ginugupit para eksaktong 60 seconds lang. Oh no. Okay. Dami namin ano dun. So share ko sa yung photo ko noong 1996. Ano, makita mo ang ano. Tapos, then, yun nga. Eventually, kaya experience ko yung times na pagpupunta ka sa CR, mag-play ka ng Hotel California. Kasi mahaba yung song na yun, 7 minutes. Hindi ka nagmamadali. May intro tapos may extra pa, may ano. Oo. Pero kung yung mga 4 to 5 minutes song, mahirap pumunta sa CR. Pwede mag-ano ka sa isang DJ, oy, spin mo na, punta lang ako sa CR. So, dito naman sa Batangas, syempre, iba na, digital kami dito eh. So, yung natutunan ko sa Australia, yun yung in-implement ko dito. Pagdating mo dito, digital na yung Nagsisimula ano na. Nagsisimula na So digital. yung mga natutunan ko doon, in-implement ko dito. Kasi maganda, ano siya eh, hindi pa kami naglo-launch. So experimental. Pwede kami lagay lahat ng technology na gusto namin. Kasi magsisimula pa lang ang station eh. So wala pa siyang backbone. Kasi sabi ko sa Lucena noon, mag-digital tayo. Sabi nila, nasanay na kasi ang tao sa ganito. Mahirap kung bigla mong babaguhin. So which is understandable naman. Which tao? Sino yung Yung mga staff namin doon. staff. Oo. Kasi nasanay na sila na mano-mano, plaka-plaka, ganun. tapos bigla mong i-digitalize. Medyo ano yun. Back then, 1999, hindi pa ganun kaano ang technology. Baga, may internet pero mabagal. May totoo. song pero tumatalon. Diba? So ayaw nila ng ganun. Doon pa rin sila sa kung ano yung sure, doon tayo. So you said kanina na computer science yung Yes. background mo. Layo, no? Tapos DJ, ganun. So masasabi mo na ikaw talaga ay very technical. Yeah, magano technical ako. mabuting-ting, makalikot. Oo. Kasi Kasi tanda do ko you think it's important na skill para sa isang DJ? Not necessarily na technical. Basta gusto mo mag-explore, gusto mo magbuting-ting, maski hindi ka marunong doon sa binubuting-ting mo, pero nandun yung passion mo. Ano yon, additional points yon. Kasi sa radio ngayon, hindi pwedeng ano ka lang DJ ka lang. Hindi pwedeng kung ano lang yung sabihin sa'yo, yun lang gagawin mo. Kung meron kang extra talent, mas ano yun. Maski kami, pag naghahanap kami ng DJ, pagka yung, magandang boses, okay, ano pang kaya mong gawin? So walang personality. Doon na lang ako sa hindi masyadong magandang boses pero may personality. Tama. Di ba? Kasi yun yung hinahanap Madadala niya yung audience sa, kesa yung sa personality. Ganda ng boses pero boring. Di ba? Yun yung ano. When back then, nung mga 80s, ganun eh. Boses ang labanan. Nung 90s, doon yung personality base. Hanggang nung 2000, personality base. Kaya mapapansin mo rin, nung 80s, disco pop. At yung mga new wave. New wave. Oo. 90s, andyan yung mga boy band. Ano. Mga Pagdating alternative. ng late 90s hanggang early 2000, yung mga tawag namin mga disco na pamperya. Yung mga hits noon. Di ba? mga Tugudog. Mga Tigi, mga Y, di ba? Mga Shalala. Tapos mga Jessa Saragosa, Renz Verano. Yun yung nagpa-number 1 sa Spirit. Yung Masa. Masa talaga. Nag-start kasi kami, AB Market na station. At nakikinig sa amin, La Salians, St. Bridget's. English ang banter. Nung kami ay nagmasa, doon talaga nag-boom ang station. Na nakikinig mga nagta-tricycle, jeepney driver, kasambahay. So aside from dun sa boses tapos yung technical skills and dun sa personality, ano pa yung mga skills na palagay mo ay very important sa pagiging isang DJ? Mabilis ka mag-isip. Kasi you go live eh. Dito katulad ng podcast na recorded, pwede mong i-edit. Uy, may nasabi akong mali. Edit. Uy, gusto kong idagdag to. Record. Isingit ko. Sa radio, live ka. Pag hindi ka maingat, may nasabi ka, pwedeng may nakapakinig, pwedeng pwedeng wala, pwedeng madaming nakapakinig, pwedeng mabigyan ka ng memo. Di ba? Tapos na at Yes. ka. Medyo dapat Ako kasi, masalo mo yung sarili mo. Ako, sa totoo lang, may pagka-stutter ako. Kaya siguro, hindi ako masyado nag-e-explore sa ibang field. Kasi before na offeran din tayo sa news.
nung nandito pa ang TV Patrol, si Sergio, yung station manager, nag-alok sa atin before na gusto mo ba magbalita? Feeling ko hindi ako pang ganun. So sabi ko, ano lang ako Sergio, voice over na lang kung kailangan niya. Yeah. So kumbaga, know your limits. Maganda yung sumaba ka, pero alam mo kung hanggang saan yung ano mo. Kasi mahirap yung sasaba ka, tapos hindi ka sure. Kailangan medyo sure ka pa rin sa gagawin mo. Pero nung unang pasok mo, medyo nag-aalangan ka rin. 'Di ba? Nung mga first few nung nasa Lucena ka tapos nag-aalangan ako kasi ang gagaling na naman kasama mo eh. Ano sila lahat eh, mga ano na sila, master Experience na. Experience na. Ikaw, nandun ka sa bago ako makapag-isip nun ng adlib, sinusulat ko pa eh. Hindi ko binabasa, pero at least meron ako mga pointers. Kumbaga na-construct mo in your mind. construct. Tapos meron pa kaming ginagawa, yung metering. Yung intro ng song, kailangan eksakto na pag after mo umimik, lyrics na kagad. Yun ang mahirap. Mahirap, pero pagka nasanay ka na, ilang seconds, boss, ang gagawin mo lang, yung station, yung oras, yung date, yung title ng kanta, station. Pagkakasya mo lang doon sa song na intro. Kailan mo na-figure out in yourself na parang ox na ako as, kumbaga comfortable na ako in being a DJ? Nung may mga nagsasabi na sa akin na ano. Kasi syempre dumadaan din tayo doon sa burnout stage. Yung, pag yun ang ginagawa mo, parang in a way minsan nakakatamad na. Na gusto mo naman iba. Pero yung may magsasabi sa'yo na ito one time nasa Burger King, nakapila ako sa counter. Lumapit yung manager. Sir, kayo po ba si DJ Joseph? Bakit? Elementary pa lang po ako. Nakikinig na ako sa inyo eh. Oh, salamat. Tapos naghahalo na, may insulto ba ako matutuwa? Pero nandun ako para maalala niya ako na siya yung manager na. Siguro na-inspire ko siya sa kung anumang way. Diba? So parang kung ako, yung pagdi-DJ, medyo wala sa akin kasi matagal ko nang ginagawa. Din sa kanila, malaki ang impact. Ba't ako susuko? Diba? Parang in a way, ito yung ambag ko eh. Para maka-inspire sa mga listeners. Para kung halimbawa, meron sila pinagdadaanan, may masabi ako. Kaya minsan maingat kami sa mga sinasabi namin, especially ngayon, sa mental health issues. Hindi ka pwedeng basta magsabi ng kasi it can make or break someone's life. Kaya pag medyo ang topic namin medyo sensitive, umano kami sa mga pare. Humingi kami ng ng advice nila kung paano namin aatakihin yung problema nang hindi na walang ma-offend. Kasi ngayon maski anong sabihin mo madali nang hindi namin gusto maski hindi yun yung context ng sinasabi mo di ba? Kaya especially now, maingat kami especially when it comes to life problem, love problem, sa Dear Light Talk. Ang dami sumusulat sa amin. Light Talk. Yung program mo ngayon is one is yung Light Talk. One is Light Talk, that's every Friday with my wife, si DJ Sky. Yan yung nagbibigay kami ng mga advice sa mga sumusulat. Dati sulat ngayon, nag-PPM na lang. Actually, ito, yung una-una naming sulat na na-receive sa Light Talk back in 1999. Ang kasama ko pa rin ay si DJ Tony ay from BSU. Pero hindi ko na yung kanyang problema kasi medyo nakakatawa no? Pero from BSU. Yun yung unang-una namin letter. So since 19 na, kumbaga since nag-open yung Spirit, meron ng Light Talk. Meron na. Nagkaroon lang ng ilang years na kasi nagkaroon kami dati ng network programming, reprogramming. Ibig sabihin dapat kung ano yung meron kami, meron din sila. Kung hindi nila magagawa, isa-sacrifice namin yung program namin. So doon nawala ang Light Talk, and then eventually ginawa ko siya online. Online lang. Kasi meron pa rin Hanggang sabi ni Father noon, ba't hindi mo ibalik sa radyo? So noong 2010, binalik ko siya sa radyo. So nawala siya parang mga 4 years lang. So yung Light Talk is nagbabasa kayo ng letters from senders. Yes. Then nagbibigay ng payo. Yes. And gusto namin, light lang. Ayaw kasi meron ka ng pinagdadaanan Tapos heavy pa yung namin. Light lang tayo. Ano yung mga... Yung usual? Yes, yung usual. Usual pag mga bata, tawag ito, hindi siya pinapansin nung crush niya. Yes. Or iba yung gusto niya. Ganun.
skip na. Or minsan naman, nag-abroad. Hindi sinabi sa kanya na aalis pala. Oh. So nasaktan siya, tapos hindi niya alam kung maghihintay pa siya. Or minsan ang ginagawa, nakipag-break sa kanya kasi mag-abroad. So, ang tanong, bakit kailangan pa namin mag-break? Eh kung babalik naman siya. Yung mga ganun problems. Minsan naman sa family, hindi nagkakasundo. O nagkakaroon ng away mga siblings. Ganun. Then, meron din kami from LGBTQ na problems. Yun medyo kami sensitive kasi nasa church tayo alam naman natin, di ba? So talagang inaano namin. Minsan, mayroon sumulat, ang dami niyang girlfriend. Wow, sana all. Yeah. So ito yung mga ganun. nagpapadala ng letters tapos may mga problem sila. Ito yung ordinary people. Ordinary Pero nabanggit people. mo rin kanina na minsan pumupunta yung mga artist. Yung nabanggit mo sa Australia. Yes. Dito sa Batangas, Yes. usual din yun, di ba? Oo. Kumbaga nag-provincial tour yung mga artist, pumupunta sa station. Back then, nung nagsa-start pa lang ang Spirit, naging mga guests namin si Gary V, Side A. Pag nagpapa-concert din kami, syempre pumupunta sa station. Sila Sarah Geronimo, yan, mga popstars tuwan-tuwa, di ba? And pag nagbo-mall show sa mall, kasi naging host din ako sa mall nung nagsimula ang SM, tapos may mga artists. So nag-host tayo, mga kapamilya, kapuso artists. So, minsan nagda-drop by sa office. Yan. Maluwag ang schedule. Meron ka bang encounter sa isang celebrity na before akala mo ganito siya and then nung na-meet mo siya Gary V. iba? Gary V talaga. Oo, sobrang down to earth. Hindi mo akalain. Hindi mo yung kanyang Yan, thank you. Dito na ating drink. Yan, Sir A. Thank you. So ito yung Choco. banana oat. Yes, and this is the strawberry one. Yan. Ayan. Thank you sa Solana. Thank you sa Solana, no? Ayan. Healthy yan. At magbabalik ang Gusto Ko Maging The Podcast. Magandang gabi. Magandang gabi. So nandito tayo sa Solana Cafe. Hindi ako familiar masyado sa mga in-order dito. Ikaw, familiar ka dito sa... So, welcome natin? sa Solana Cafe. Ito ay coffee shop ng owners mula sa Pioneer Laboratories. So, syempre dahil laboratory sila, medyo dapat healthy tayo. Okay. So, yung mga foods nila dito and their coffee blends ay more on the healthy stuff. Okay. Okay? So, ikaw, ano yung ako- marirecommend mo for me? Kasi hindi Ako kasi mahilig ako sa strawberry, sir. Ayan, sige. Kaya strawberry pineapple yogurt ang aking healthy blend. And ikaw, kung mahilig ka sa coffee, ang mga coffees naman nila dito. siguro mag-skip muna ako ng coffee. Dito muna tayo sa Baka kakabahan tayo pag Oo. nagkape tayo eh. Dito ako, try ko tong dulo. Choco banana, oatly, guava Okay. lychee. Or Yan. magkaiba pa ba yan? Parang Choco isa banana na yan. oatly. Yeah. Ayun. Parang magkaiba siya. Choco banana oatly. Okay, Yan. so tatry natin yung Choco Yan. banana oatly. For pasta naman, siguro ako, marirecommend ko yung all-time favorite namin ni DJ Sky dito, itong pesto, Solana pesto. Solana pesto. Sige, yun na rin ako. Yun na rin ang ating Okay. Okay. And we're back to the show. What are the challenges of being a DJ? Ikaw being Ako. active for the Yes. since 99 or even before. Well, kailangan mo maging relevant. Hindi ka pwedeng mag-stuck sa kung saan ka nasanay. Yan, thank you, Sir A. Ang ating pesto. Thank you po. Yan, salamat. Okay, yan. Kailangan sumasabay ka doon sa trending. Hindi pwedeng nasanay ka na doon sa dati. Forever ka nang ganun. Ano ka nun? The term is malalaos ka. Ayun. Kasi hindi ka na nakakasabay sa mga generation. Like for now, syempre mga bata, hindi lahat nakikinig ng radyo. Aminado ako doon na hindi lahat ng bata ngayon nakikinig ng radyo. So still, kailangan mong maging relevant sa kanila. So pag online kami, doon sila nakikinig online. Pero, yung mga hits nila, maski hindi mo gusto, yun ang hits eh. So kailangan marunong kang sumabay kung ano yung nagtitrend na hits, nagtitrend na bagay. Kasi doon ka lang magtatagal sa radyo. Ako siguro kaya ako malapit na ako mag 30 years sa radio. So Congratulations. almost lampas na sa half ng edad ko. 47 na kasi ako. So nag-start ako sa radio 17. Wow. Next year 30 years na. Di ba? So kumbaga, kung hindi ako nag-i-improve, siguro wala na ako sa radyo. Ano yung isang trend na naisip mo na ay dapat itong masabayan pero nahihirapan ka? TikTok? Hindi kasi ako sumasayaw sa'yo. Hindi ako may... Oh, nung tama. nung high school dancer ako. Pero Talaga? ngayon,
may hiya na ako eh. Dati kasi wala akong hiya sa mga ganyan pag nasa school. Ngayon may hiya na ako. So, hindi ko kayang sabayan yon. Pero yung mga music noon, pine-play ko sa radyo. So, kumbaga, hindi man ako nakakasabay sa mga, yung mga DJs namin ba nakakasabay? Hindi ako nakakasabay sa pagsayaw sa TikTok. Pero, pag nasa program ko, Opalite, sige, play. Beanie, sige, play. Sumayaw kayo dyan habang nakikinig. Pampa-good vibes ba sa kanila? How was the transition from, say, ito, video na sila, nagsasayaw na sila. So, pero ikaw, tayo, kumbaga yung generation natin, ang radio is audio. Oo. Ano yung, may naging clear cut ba sa'yo yung transition from radio, magla-live stream na kami? Ano yung naging mga... Nag-start kasi yun 2005. Wow. Sa PBB, di ba? Yung may camera. Doon ko una naisip na, masarap ang radio station, nakita mo yung DJ. Kasi dati tayo, ini-imagine lang natin, ano kaya yung tsura ng DJ na to? Ano kayang malaki ba siya? Kasi ang laki ng boses niya, di ba? So, nung nagkaroon nung sa PBB, inisip ko na yun, na one time gusto kong magkaroon. 4 years later, 2009, doon ko na-discover na meron palang live stream na free, na walang bayad. Siyempre, may ads na lalabas. Okay lang yun, libre naman yung service eh. So, 2009 kami unang nag-live stream. Nung una, ayaw ng mga DJs ko. Kasi syempre, kailangan maayos ang buhok mo, maganda ang suot mo, di pwedeng basta-basta dati, boses lang talaga puhunan. Dati, boses na lang. Pag nasa station ako noon, pagising ko, sipilyo ka lang. Kakape ka. Radyo ka na. Gulo-gulo pa yung buhok ko. Yung aming staff nasa labas, may mga bisita. Ayos ka. Para medyo presentable naman. Minsan nga, nakakatawa. Morning, tumawag si Father Mike. Mag-ready ka dyan. Aakit ang Viva Hot Babes. Bagong ligo, ano ka lang nun? Bagong gising ako nun eh. Gising. So, nag-play ako ng 8 kanta. Punta ako sa banyo, ligo. Ayos ng konti. Ready? Yung mga ganun na, syempre, pag hindi ka sanay, sa umpisa, mahirap. Tsaka yung bang, nako-conscious ka sa camera, hindi mo alam kung titingin ka ba doon pag umiimik ka, or kung saan ka titingin, na hindi naman magmumukhang bastos sa camera. Pero eventually, nasanay sila kasi nakikita nila na doon na papunta. Hanggang sa, syempre, meron din naman na nakikinig na ayaw manood. Audio streaming. Audio streaming, doon kami. Mga listeners namin from Australia, from Dubai. Naranasan ko kasi yun nung nasa Australia ako. Na-homesick ako. So sabi ko, gusto ko sana merong Filipino station na pwedeng pwedeng mag-audio streaming man lang. Dati nakikinig ako sa sa RX 93.1 nasa Australia ako noon. Online, pwede sila. Yes, saka sa WRR 101.9. Meron silang audio streaming. Doon ako nakikinig. Magandang song to, may play ko sa Thursday. Ganun. So yun, nandun yung sabi nga nung una namin boss, si Father Mike, no one is indispensable. Yun yung kanyang motto nun eh. Na hanggang ngayon, yun din yung motto ko na kung hindi ako mag-upgrade, eventually mapag-iiwanan ako. So kami, ang ginagawa namin, kung anong latest, kailangan meron ng spirit. Yun ang namin. Kung di namin makuha agad, at least unti-unti, ma-acquire namin. Yan. Kaya, kung mapapansin mo, ang station lagi siyang up-to-date, streaming. Hindi lang sa songs. Hindi lang sa songs. Nagko-compose din kami ng sarili namin jingles. Diba? Para, alam mo yun, para pag narinig nila, sa amin to. May ownership. Sarili namin to. Diba? Yung mga gano'n na, lately, nag-compose ako ng song for the Catholic Media Network kasi ang tagal na ng jingle namin. Ang ginawa ko, naggawa ko ng 2 versions. Una, English, para sa mga FM stations namin. Kasi syempre, English dapat na. Diba? Sa AM, Filipino version. Ang di nila alam, gumawa din ako ng Ilocano, Cebuano. So, nung nagkaroon kami ng General Assembly, nung i-plinay ko yun, kita ko yung ngiti ng mga Ilocano, namin, stations. Ng portions or the whole thing? The whole song. Wow. So, parang kung nasa Ilocos ka, pwede mo i-play yun. Ilocano version ang sa'yo. Para ma-feel ng mga ng community na personalize yung song. Kasi yun yung yun yung hatak ng radio. Pag na-feel ng listener na personalize, hindi yan lalayo sa'yo. Pero kung na-feel nila na, generic lang kami. Ito rin yung ginagamit sa Manila, i-play lang dito. Wala bang connection? So, ang isang sikreto sa radyo, kailangan may connection ka sa listener mo. Kaya halimbawa kami, we go beyond radio. Minsan nagiging ninong at ninang kami. Ayan. Minsan pag may nag-invite, punta kami.
kumbaga, kailangan, kung ano ka sa radyo, dapat ma-feel din nila yun. Hindi pwedeng best friend kayo sa radyo pagdating sa, Wala. deadmahan na. Kailangan, andun yung, Lalo na may face na. yes, Kumbaga, lalo familiar ngayon, ka na. Minsan makakasalubong, oy, DJ, kamusta? At syempre, maski hindi mo kilala, huwag kang sisimangot. Smile ka, tapos tsaka may tanong, ay, ano nga ang name mo? Yung gano'n. Kasi, nakikita ka nila, hindi mo sila nakikita. So, yun yung medyo, medyo unfair. Kasi kita nila ikaw eh. Hindi mo sila kita. So, minsan... Kumbaga dati meron kang anonymity. Oo. Boses, Dati maposesan pwede ka. kang mag-jeep, mag-tricycle, wala makakilala sa'yo. Ngayon, pag nag-jeep ka, minsan, bubulungan. Alam mo na yun pag nagbulungan. Si DJ Joseph ba Tapos yun? mamaya, DJ po kayo. Ayan, ganyan yung tanong eh. So yun yung yun yung nakikita kong sa trending ng radio na from audio to digital. Hindi natin alam kung ano yung susunod. Yes, yun. Kaya kailangan kung ano may susunod, maging ready rin tayo doon. Diba? So yun yung nabanggit mo, may mga challenges, kumbaga yung pagsakay sa mga trend, mga ganyan. Ano naman yung mga perks? Perks ng ito, hindi kumbaga, naman ano sa, yung masaya? Hindi naman sa pagmamayabang ha. Nung wala pang hindi pa kita mo ka. O mas kinukita na, meron kang celebrity status. Ayan. nasa Malaysia ako the other week, mga 2 weeks ago. Or nasa Grab ako. Sabi ng driver, what do you do? Where do you work? Sabi sa akin. Nakikinig siya ng radyo na English. Sabi ko, I work there. I'm a radio DJ. Sabi sa akin, ooh, you're a celebrity. Sabi ko, no, just a little one. So yung mga andating sa kanila, artista ka, or meron kang celebrity status dahil, napapakinggan ka sa radyo, merong mga natics, gano'n na. Dati walang mga natics, ang tawag sa mga fans ko nun, Joseph Angels eh. Wow. Aside from your radio personality, meron ka rin, siyempre, kumbaga yung own social media personality mo, Yes. kinikerry mo rin yung, kumbaga yung branding ng DJ Joseph doon. Andun na yun eh. Hindi ko mahiwalay eh. Hindi mo talaga maano. Actually, ang hindi ko mahiwalay sa akin yung station. Kasi pag sinabi nilang DJ Joseph, Spirit FM. Pag sinabing Spirit FM, since ako yung unang DJ, DJ Joseph. So, since andun na yun, sinasama ko na rin. Kasi nakakabuti din naman sa station yung branding. And then, yun nga, aside from radio, meron akong yung sa mga events, nag-i-events din ako. Mostly sa mga motion graphics, design, layouting. Kasi talagang very techy, yun video talaga yung production. gusto mo. Minsan, kinukuha lang ako para maging technical director. Ako lang yung gagawa ng mga animations na ipa-flash. Tapos minsan, ikaw na rin ang mag-play kasi ikaw na ang gumawa para perfect ang execution. Ayun. Pero itong mga skills na to, na-acquire mo rin siya, kumbaga na-hone din siya through the years of being a DJ? Or Yes, talagang kasi nga, self-study? Parang self-study on the side? na. Kasi nandun na yung pagka nagsa-self-study ka, from audio to video. Actually, yung graphic design ko, natutunan ko yan kasi sa SM. Yung kanilang marketing before na kaibigan ko, sabi sa akin, ipag-design mo naman kami ng simpleng design lang ko, photo impact pa ang gamit ko. Hanggang sa nagustuhan nila, sabi nila, gusto mo maging artist ka na ng mall? Sige, walang problema. Extra income eh, no? Tapos nagle-layout ako sa overpass, hindi na kinaya ng photo impact. Nag-aral ako ng Photoshop. Tapos, yun. From Photoshop. Pero this direction is open to you through radio rin. Oo, radio rin. Kasi, Kumbaga, nakilala ko siya dahil nasa radyo ako di ba? So kumbaga, yung radio, nagkaroon na siya ng sanga-sanga. Voice over. Minsan, nag-voice over ako for AVPs, USAID, mga gano'n. Minsan, sa national, minsan, yung mga election na pang-national, ako yung voice ng CMN. Yung mga tipong gano'n. So, nag-start siya talaga sa radio. Kumbaga, nagsanga-sanga na lang siya. so kung meron gusto mag-DJ tapos nakapasok siya as DJ, asahan niya na rin na other doors will open. Ang unang magbubukas yan ay hosting. Pag DJ ka kasi, ay, DJ yan, magaling Talagang mag-host yan. mahasa ka rin per se. Mahasa ka. Ako introvert, nag-host ako eh. So kumbaga, kung hindi ako napunta sa radyo, tapos kukuha akong host, de-decline ako. Kasi, mahihain eh. Pero since everyday nagagawa mo siya, everyday ginagawa ko. tapos Minsan, na-improve. ano na lang siya, spontaneous. Ako nga pag nag-host, especially sa mga malls, ayoko na may script. Gusto ko naka-bullet type. Or yun na lang program. Ako nang bahala sa words. Kasi pag may script, nabubulol ako.
Nahihirapan ako minsan sa words eh. Minsan, habang binabasa ko, iniiba ko yung words na alam kong magsa-stutter ako. So, alam na lang, halimbawa SM. Alam nila, pag kukunin nila akong host, wala nang script. Baga, Or goods pag na yan, talagang oh. may script, kasama ko si Sky. Kasi yung mga words na Mga nahihirapan specific ako. na gusto oo. nilang ipasok. Sa kanya ko papabasa. Ganun. So yun. Tapos parang nabanggit mo kanina, you have DJs under you. So, from being a DJ, solo performer, or solo artist, tapos ano yung progression within the organization? Ikaw ay station manager? Ako yung nasa yung programming and sa production ng station. So, under ako ng station manager namin. So, akong bahala doon sa program. Kung meron akong gustong bagong mga programs, nasa tingin ko kailangan ng station. And then doon sa production, lahat na naririnig nila ng commercial, jingles, bumpers, yun. Yun ang ginagawa ko maghapon. Kaya masaya, parang ka na naglalaro. Hindi sa akin work ang radio. Kaya minsan, pag nag-overtime, hindi ako napapain ng overtime. Ano ko na yun? Parang enjoy naman ako sa work ko eh, di ba? So yun yung, at saka nakakabata ang radyo. Yun ang isang, maski stressful at times, para ka lang naglalaro. Especially pag, hindi lang naman sa radyo. Pag gusto mo yung ginagawa mo, para ka nang naglalaro lang. Diba? So hindi stressful. You go on board na nagraradyo ka mga ilang hours in a day? 2 oras. 2 hours in a day. Ang Monday to Thursday. Pag Friday, 4.5. Wow. Meron ako sa tanghali. Hindi naman. Meron ako sa 1-1-1. tanghali. Tapos meron kami sa gabi. Then in between, office work. Doon naman sa office work na yun na yun. Naggagawa ko ng commercials. Production Research. din. Oo. Kumbaga, hindi naman araw-araw may commercial eh. So pag wala, hanap ako ng ano kayang bago ngayon. Research. Kasi yun ang pinagtataka ko before. Anong ginagawa ng DJ pag hindi siya on board? Parang kasi every hour, iba yung DJ. So, while waiting for your time or after your time, ano yung ginagawa nila? So, in your case, Gagawa ikaw commercials. Oo. Then, programming. Yung iba naman namin DJs, mga part-time. Pupunta lang sila sa oras nila. So, meron silang work, 8 to 5 work, then after 5, doon sila punta sa office. Yung iba naman, walang work. So, nasa bahay lang. Pag oras nila, punta lang sila sa station. Tapos after, pwede silang nakatambay. Pag wala naman silang gagawin, or balik na sila sa bahay nila. If DJ Joseph was not a DJ, we're not a DJ, but if you think ipe-pursue mo yung computer science, and why did you take computer science ba before? Ganito kasi yan. Nung nag-iisip ako ng course, gusto ko fine arts or architecture kasi magaling ako mag-drawing. Okay. So yun talaga yung forte ko, drawing. Syempre pag nasa school ka, tapos magaling ka mag-lettering, i-excuse ka, di ba? So yun isa sa mga perks. Pagawa mga poster, Oo, gano'n. sa kartulina, di ba? Pero dumating ako sa point na eto na lang ba yung gagawin ko pang habang buhay. So parang nanawa na talaga ako sa pagdodrawing. Ngayon nagdodrawing pa rin ako, sketch or digital drawing. Pero hindi na yung, yung pagka may nagle-lecture, scribble, gano'n. So sabi ko, hindi ko alam kung anong kukunin ko nun. Sabi ng mami, wag ka na mag-Manila, dito ka na lang sa kasi galing na ako ng Manila eh. Simula elementary hanggang first year high school. Tapos umuwi ako ng Candelaria. Sa San Pablo ko na lang mag-college. Anong gusto mong course? Nung nandun kami, namimili ako ng course. Dahil nga mahilig ako magbuting-ting, kita ko gusto ko siguro multimedia. Wala. Anong next? Pinakamalapit. Computer science. Dahil nandun yung sa 3D generation ng characters. Yun yung uso nun 1996. Yan. Sige, doon na lang ako. And then, first 2 years, wala kaming pinag-aralan kundi yung mga 0101, 010. Binary. Oo, binary. Tsaka more on sa books, no? So, hindi ako masaya na hindi pa kami nag-hands-on. Lipat ako ng STI. Unang araw. Hands-on na. Hands-on agad. Yun nga lang, kailangan kong umalis. Kaya, hindi ko rin na yung sa STI ko. Tapos, dinerecho ko na yung radio school. Tapos yun na. talaga, kumbaga, with doing things with your hands and creative. Ganyan. Kaya ngayon, pagka madali kong maintindihan, pag yung mga technical stuff, yung mga computer stuff, walang problema. Dati, pag nasisira ang computer namin, nag-hire kami ng technician. Ang ginagawa ko, nanonood ako. Hanggang sa ako na yung gumagawa kung yung nasisira. Nakakatipid pa kami, di ba? Ako na lang yung gumagawa. Yun lang pala yun.
kaya ko rin yan. Yun yung ano ko, kaya ko rin yan. Pag may nakikita ko, kaya ko rin yan. Ganun ang ano ko eh. Pag alam kong kaya ko, ginagawa ko. Nakita ko ng logo ng ABS, no? Kaya ko rin yan. Gawa din ako spirit. Mga CGI. So nag-post tayo dun sa ating FB page which is Gusto Ko Maging the podcast FB page na ano yung gustong itanong sa isang radio DJ. So isa ang nagtanong. Isa Okay. lang. Okay. Si Ma'am Mane Diaz. Okay. So hello radio DJ ang question niya. Hello radio DJ, ano po ang pinagkaiba mo sa isang podcaster? Ano ang iyong masasabi sa mga bagong umuusbong na digital platforms? And where would radio be in the next 5 years? Okay. Sige. So Anong that's name a niya? question from Mane Diaz Ma'am Mane. of Batangas State University. Hello, MDC. Ma'am Mane. Yan. Well, ang pagkakaiba ng DJ sa podcaster, ang DJ kasi, disc jockey. So, meaning may music. And we do it live. Sabi ko nga kay Sir A kanina, mahirap pagka hindi ka attentive eh. Kasi wala na tong take 2. Di mo may edit. We do this live every day. We're in sa podcast, as a podcaster, you record. And then pag may ayaw kang part, pwede mong tanggalin eh. Diba? Pag meron nagkamali, pwede mong alisin. And then pwede mong mas gaganda. Lagyan mo ng ayaw mo nung bed na to ng music, kuha ka ng ibang bed. So kumbaga mai-improve mo sa podcast. Para siyang nasa post-production ang podcaster. Ang DJ, nandun tayo sa live. So kung ano yung ilabas mo, yun na yun. Wala nang hindi mo na mababawi. So yun yung pagkakaiba. Now, doon naman sa sa platforms natin ngayon, no? Masasabi ko lang, sana meron tayong ganyan noon. Which one? Yung sa TikTok, yan. sa YouTube, sa Spotify. Kasi, ang dali na ngayon eh. Dati sobrang hirap. As in, sobrang hirap. Even the recording before, hindi ka pwede mag-record sa bahay mo lang. Punta ka sa recording, bayad ka na mahal para lang makapag-record ng isang song. Ngayon, pwede ka na mag-record sa kwarto mo. Kung mag-record ka sa bahay mo, maingay, magulo, maganon. Ngayon may AI na. Oo. Kayang alisin yung ginagamit ko ngayon. Minsan, nag-record kami ng message ni Archbishop. Ang ingay ng paligid. Inayos ko sa AI. Nawala yung ambience. Ang natira lang yung voices na. talaga. So, ang daming maswerte ang mga bata ngayon with the technology that they have. Pero, ang ano naman doon, meron siyang negative aspect. Kasi ang mga bata ngayon, napapansin ko dito sa anak ko, masanay sila sa instant. Yan. Hindi na sila marunong mag-intay. Madali silang mabore, madali silang mainip. Tayo nun pag manonood tayo ng cartoons, halimbawa, hintay ka na 1 linggo Oo. para sa next episode. Oo, tama. Ngayon, Binge na ngayon. Binge na. Ngayon, ano ba next? Ayoko yung forward. Hindi. Skip. Ano ka sa commercial? Hintay mo yung commercial para makita mo. 'Di ba? So ngayon kasi more on instant eh. So merong maganda, meron din hindi maganda. Doon naman sa atin nasanay tayo ng mahabang patience. Nasanay tayo na maging maabilidad. Kasi wala tayong mga ganyan nun eh. So kung ano yung meron tayo, yun ang pagtsatsagaan natin. Sa radio nun, maswerte ka na pag meron ka nun tape na chrome. Alin yun? Yun yung maski ilang record, hindi naiiba yung quality. Wow. Kasi normally ang tape, yung film, Gagasgas. Nagagasgas yun or kinakain ng cassette. Pag naka-chrome, mas mahal yun eh. Pero, maski ilang patong, same quality. Mas durable. So yung mga ganun na bagay. Yeah. And the last question niya is, where would radio be in the next 5 years? Well, Palagay radio mo. will still be radio. Ganito yan eh. Kasi madami din nagtatanong sa amin, especially advertisers na, meron pa bang nakikinig sa radyo? Yan. Yan tanong. Ang sagot ko naman hanggat may naririnig kayo na national ad sa radio is still relevant. Bakit? Yung mga advertisers, yung mga advertising companies, hindi yan basta mag-replace ng ad nang walang study. Meron yan silang feasibility study palagi kung relevant pa ang radio. Now, sa mga bata, siguro hindi. Kasi more on social media. Kaya yung radio, napasok sa social media eh. Pero for the Ibang for generation. the parents, for the lolos and lolas, hindi yan gagastos ng data or hindi yan kukonect sa internet para manood or makinig. Doon pa rin yan sa transistor radio nila. And yun yung hinahabol ng mga advertisers.
Kasi yun yung market eh. Yung mga bata, oo, nandiyan sila. Pero ang market is the parents and the lolos and the lolos and the kasambahay na habang nagluluto na naglilinis, nakikinig sa radyo. Kasi kung kaya nga ngayon iniiwasan sa offices na mag-Facebook. Talaga? Kasi hindi ka makakatrabaho eh. Binabawal. Oo, binabawal kasi hindi ka makakatrabaho. Wherein sa radio, sige makinig ka. Habang nagtatrabaho ka, makikinig ka sa radio. Di ba? Pag sinabi, bakit may Spotify? Masarap makinig sa Spotify. Pero, pag alam mo yung next song, wala nang surprise. Kasi sa radio, ano kaya yung susunod na kanta na pwedeng pag yung sunod, ay gusto ko yan. Or, ay, bakit naman yan? Bibuild up pa nung DJ. Yes. Sa Spotify, alam ko na yung next yan. Kasi playlist ko to eh. Diba? Pag nasa kotse nga, nagsa-start ako sa Spotify. Tapos lipat ako sa radyo kasi boring na eh. Pag naka 5 songs na ako sa Spotify, na alam ko naman yung mga next few songs, lipat ko na sa radyo kasi mas enjoy pa rin ako makinig sa radyo. Kung nasa malayo na ako, hindi naabot ng spirit, ng signal, online, ng spirit, doon pa rin ako. Tsaka radio pa rin, for me, is very important pa rin lalo na sa mga nagko-commute, sa mga nasa palengke. Kumbaga, masa pa rin talaga yung market niya. At saka sa emergency, pag nawala yung mga cell sites niya, nawala internet, pag nawala ng power, meron kang battery radio, meron ka nang kukuhanan ng balita. Kasi doon naman nagsimula lahat eh. News na nasa FM, nasa AM, diba, sa transistor radio. Yun. So radio will, sabi nga nila radio is not dead. Forever yan. Hindi man, siguro nababawasan. Hindi natin ikakailayan. Nababawasan tayo dahil nga sa mga digital technologies natin. Pero radio will still be radio. Just like TV. Meron ka ng YouTube, meron ka ng, pero andyan pa rin ang free TV. Diba? So, especially sa mga hindi nila kayang magpalagay ng internet sa bahay, wala silang pambili ng data, wala silang TV, wala silang magagandang cellphone, na meron lang sila radyo. So, ba't mo alisin sa kanila yun? Diba? So, hanggat na may nakikinig sa radio, maski isa na lang yan, diretso pa rin tayo. Nagkaroon ka ba ng era in your career na super modulated, super controlled yung voice? So, ito na yung natural voice mo talaga yung ginamit mo even nung before? Una talaga. Kasi nung 96, ang mga DJs namin, this is Eric D and you're listening to Magic 103. Mga ganun eh. Kailangan emphasize mo eh. Tapos nung bumalik ako, iba na. Pagdating naman sa Australia, hey, this is Joshua on 88.7 BFM. Ganun eh. Pagbalik ko dito, masa na. So, tawag ito, hey mga best friends. Kasama niyo po si DJ Joseph. I-modulate mo pa rin. Pero hindi na yung stiff. Ano ka lang, chill ka lang. Lalo na pag masa ka. O yung mga naglalaba dyan. Kasi is friends yung dating talaga. Tsaka since masa market ka, kailangan maka-jive ka sa mama. Yung mga toda natin dyan. Habang nag-aantay kayo ng pasahero. Kasi ang next question ko doon is, yung kumbaga yung ibang radio personalities, meron silang radio voice. Tapos minsan ba nakikerry niya sa bahay yung kanyang radio voice or nakikerry niya somewhere else? Ito na. Yung natural kasi yung kumbaga on radio, mahirap it's you. Kasi kung imo-modulate mo, maano yung boss mo nun. Magagasgas. Kasi hindi yun yung natural. Lalo na yung kung mag-modulate. Dati ginawa ko yun sa Batangas Blades. Nag-barker ako. Basketball. Balisong. Sa Lasal. Boy Balisong. Yeah. All out. Kinabukasan, wala akong boses. Naharos. Oo, naharas masyado. Ayun. So, my last question is para to end this in a lighter note. Nabanggit mo na kapag radio is live and kailangan on your feet o parang thinking quickly, ano yung mga blunders mo? Bloopers mo na naalala mo for the whole... Dati kasi nung nagsa-start ako, syempre napapano ka para gano'n, yung mga mura-mura na gano'n, di ba? Syempre pag nakikinig station manager mo, suspended ka ilang araw, bawal yan. So doon ako nag-start na kailangan hindi ka nagko-curse. Kasi pag nagko-curse ka ng hindi ka aware, pwede mangyari sa sa radyo. At nasabi mo sa radyo? Yung mga wala bang blip nun? Walang blip nun. Tsaka nagulat kasi ako eh. Ay, shit. Kaya yun. So,
Yun, yung bloopers. Tapos, one time, meron kami listener, what's your favorite radio station? 99.9. GV. Baguio namin yan. Salo, Baguio salo. Station. Meron kaming Baguio Station, 99.9. Spirit FM Baguio, Country Radio. Hindi mo siya, hindi mo i-call out yung listener. Kasi, kinakabahan eh. Naging listener din ako eh. Alam ko yung feeling pag nasa phone. Kabado ka. So, pag ganun, gagawin mo na lang siyang comedy. Di ba? Pagtatawanan mo na lang yung scenario. Tapos, hindi naman kami, ng gym, hindi kami magkaaway. Even with the brigade, walang away-away. Dati, ang radio talaga dati, competition. Kasi tayo nag-aaway. Ngayon, wala. Paano yung away? Naglabas ng survey, ang RRC, number 1, Spirit. Magsasabi rin na ibang station, number 1 sila. Sa ibang survey naman. Oo, yung survey nila. Sa amin, RRC, Radio Research Council. O sa Kantar Media. Alam mo yung mga national Kaya mayabang kami. Number 1 kami. Pag naman, syempre meron time na kami sa survey. Pag nag-survey ng Holy Week. Anong laban namin sa Holy Week? Diba? Sila nag-music kami, Off-air. ng church. Number 1 pa rin kami sa puso nyo. Ganun lang. Meron bang competition na unang magbe-break ng song? Unang magpapa... Before, exclusive. Here's an Spirit FM exclusive. Yan. Tapos habang nagpe-play yung song, iimikan mo para hindi ma-record ng ibang station. O kaya kalagitnaan ng song bilang Spirit FM. Ganun. Katulad nung Wish na 107.5. Kasi may deal si company with the radio station na Not dito lang sa kanya unang Hindi mag-i-air. naman. Kasi ang naman ng company, lahat ng radio station binibigyan nila. Binibigyan niya. Pero kung meron silang friend na DJ, Na medyo nauna-una. pwedeng yun. Ikaw muna, next week sa kabila. Ganun. So una ka. Dati, yun, every countdown, meron kaming countdown exclusive. For the last portion. Kasi ito ay gusto ko maging podcast. So para ang target audience ko dito is mga students Yes. na gustong, for this episode, is gustong mag-DJ. DJ. Ano yung magiging tips mo? Bukod, syempre nabanggit mo na kanina. Siguro, sige, meron ka pa bang maidadagdag Siguro, na tips para sa mga students aspiring to be Yan. DJs? Siguro ang aking tip dyan, huwag niyong i-aim yung celebrity status of being a DJ. Kasi hindi mo mawala yan. Yung mga bago namin DJ sa umpisa, andun yung, wow, kilala na kami sa barangay namin. O nagpapabati sa akin yung mga kapitbahay. Ang i-aim nyo is yung kung ano yung kaya nyong i-share sa listeners. Ano yung kaya nyong i-inspire. Kumbaga, anong inspiration ang mabibigay nyo sa kanila. O anong knowledge ang pwede nyong i-share. Pag kasi ganun, mas lalo magtatagal ka sa radio. Kasi, di ba parang halimbawa sa YouTube, don't aim for the monetization. Just do your videos and the monetization will just follow. Okay. Sa radio DJ naman, just mag-focus ka doon sa anong magagawa mong mabuti. And then yung celebrity status, darating na lang yan. And wag lalaki ang ulo. Yun yung number 1 tip. Wag lalaki ang ulo. Kasi nakakalaki talaga ng ulo yan. So, dati kakamunti ka na rin ako eh. Medyo mayamang na ako. Pero naisip, parang nawawala na yung mga kaibigan ko. So, ka lang, be humble. And stay on the ground as always. Then hindi pang habang buhay ang DJ. Then third, ang DJ hindi work na malaki ang sweldo. Kaya kailangan, kung siseryosohin mo yan, handa ka sa ganun. Kasi hindi yan parang 70K a month salary, di ba? So minsan abonado ka pa dyan. So work of passion siya. Work of passion talaga siya. So yun. Kung gusto nyo maging DJ, every year meron kaming audition, mag-try out kayo. Malay nyo, ito na yung calling nyo. Tinatawag namin kayo na maging next radio DJ. Pwede sa Spirit or kung saan station nyo gusto. Tsaka nabanggit mo nga kanina na yung pagiging teacher, being a radio personality opens lots of doors. Yes. At alam mo ba, pag nag-hire kami ng DJ, gusto namin yung walang experience. Kasi one time nag-hire ako ng DJ, marunong na siya. So akala ko madadalian ako sa kanya. Hindi siya nakikinig kasi meron na siyang own style. Ay, hindi po kasi ganyan yung itinuro sa akin before eh. Sabi ko, hindi kasi iba kami eh. Catholic station kami, hindi kami just an ordinary station. Kaya we have to do this. Ganun po ba? Or yun nga, minsan
hindi naman sa pagano, nagkaroon kami ng student DJ na hindi Catholic. Yung greetings na happy birthday, hindi niya batiin. Kasi sa religion daw nila, hindi bumabati ng birthdays or ng Christmas. Ano. So, alam mo yun, parang patay. Complicated. So, yun. So, yun yung mga nakikita ko. Pag nasa radio ka, as much as possible, you have to be flexible. You know, with the things that kailangan mong gawin. Minsan magbabalita ka. Kailangan marunong ka rin ng voice mo na ihihiwalay mo yung DJ voice mo na medyo funny sa DJ voice na seryoso. Kasi kung magbabalita ka na medyo funny, hindi ka paniniwalaan. Diba? Pero madaming sidelines na pwede mong ma-achieve sa pagiging radio DJ. At dun ka kikita. Like for example, voice-overs. Iba pa rin ang voice-over ng AI. Walang emotion eh. Walang emotion. Pag voice-over ng DJ. Minsan nga nagawa ko ng ad for school. Kailangan ko ng extra talent. Wala akong DJ na kasama. Kumuha ko ng AI. Nilagay ko doon. Isinubmit ko sa school. Sabi ng school, sir, boses nyo na lang. Maski solo kayo. Kasi ayaw namin ng AI. Walang emotion. Okay, no problem. Tsaka yung mga skills na mapipick up mo while doing your DJ thing. Hosting. Yung mga DJs namin ngayon, mga nag-host na eh. Diba? Si Alex. Si Mago. Yeah. Sandra Mago. Si Sandra. Diba? Student siya ng BSU. Oo, nasa ABS na siya ngayon. Pero medyo na-train namin siya ng konti before siya pumunta doon. So sabi ko, maganda ka. Kung strict tayo dito, mas strict sila doon. Mga ganun ba? Tapos ngayon, nag-hosting na siya. Ano na siya, very confident na siya. Yun yung mabibuild nyo sa DJ, yung inyong confidence. Yun, number kung one. mahihain kayo, kung medyo madali kayong ma-down sa radio, ma-uplift yan. Yun. Ayun. Yes. Thank you so much. Thank you. Medyo napahaba yung ating kwentuhan. First episode naman eh. First episode naman. Tsaka napakaraming kasing masishare with your wealth of experience through the years. 30 years in a few minutes. Thank you so much. Thank you, Sir A. DJ Joseph. And for those of you na nanonood ngayon, don't forget to watch the next episode of Gusto Ko Maging. And mag-comment na rin kayo sa baba kung ano yung gusto nyong i-topic ni Sir A sa Gusto Kong Maging. Okay? Pwedeng gusto kong maging teacher. Di ba? Gusto kong maging tricycle driver. Hindi natin alam kung ano yung gusto talaga nila eh. Mga next na line-up ko, gusto kong maging embalsamador. Wow! Gusto kong maging dermatologist. Gusto kong maging, meron akong isang naka-line up na guest. Gusto kong maging published author. So, yun, teen fiction yung sinusulat niya. Composer. Yeah. Thank you so much. And of course, thank you to Solana. Yes, thank you to Solana. Heirloom Cafe. Yes, kami ay mag-dinner na ni Sir A. Drinks healthy and food. Visit kayo dito sa May Noble Street, Batangas Katabi City. ng Pioneer Lab. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you. And thank you for listening. Thank you for watching. And abangan ng mga susunod na episode ng Gusto Ko Maging Podcast. Yeah. Thank you so much. Pag Thank you. nag-podcast din ako, ipapilot ko si Sir A. Thank you, thank Okay, you. thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you. Gusto ko maging mahusay. Gusto ko maging matagumpay. Gusto ko matupad ang mga pangarap ko, pati ng mga taong naniniwala sa akin. Gusto ko maging inspirado. Gusto ko maging suportado.